Then itong brown, ito yung positive natin. Ito yung negative. Sa diode positive at saka negative ng diode. Okay. So ang AC, yung natira nating dalawang paa, ito, at saka yung isang paa, AC input na yan kasi ito ang positive, ito ang negative. So yung magkatapat, positive, negative. So ito yung papunta doon sa ating PFC board. So meron kang natirang dalawa, so ibig sabihin yung dalawa, yan yung AC. So yung AC, dapat ito yung wala kang makukuhang shorted. Ayan. Kasi pag may shorted yan, puputok ang fuse nya. Ayan. Okay, good day. Meron akong board dito na dumating ay from ano pang lugar yan? Paranaque. BF Home Paranaque. Ang nag-receive si John Daniel Lumanglas. Ayun, kilala nyo na si JDL. Oh. John Daniel Lumanglas. Ayun. Okay. So, nilagay pa ni Madam. So, itong board na ito ay 3 tanner. And the option lang natin na repair. Kasi ang suggestion is replacement ng buo. So, madami. Main PCB, IPA module, PFC, diode. So, lahat papalitan. Medyo mahal ang gagastusin. Kaya, ini-option ni Madam na i-repair lang muna. So, tingnan lang natin. Kaya pinadala namin kasi sabi ko baka hindi naman lahat sira. Ayan. So, i-check na lang natin. Kaya lang, so, mahirap kasi check kasi tanggal-tanggal eh. Oh. Pagas lahat. So, ayusin ko muna ang connection ng wiring. Okay. Okay, so yan yung board natin. Ayan, familiar na kayo dito sa board na ito. Common na nire-repair natin yan dito. And may mga nailabas na rin tayo sa YouTube channel natin na ganitong mga board. Okay, so ito i-check lang natin. Ayan. So, yung fuse natin open, oh. So, kapag open ang fuse, alam na natin kung saan yan tumatakbo. Ito yan dito. Mahirap eh. Wala akong camera eh. Taga-camera pa lang ngayon. Okay. So, ito yung DC. Ito yung AC input. Ayan o. So, makikita nyo yung AC input natin. Kaya pumutok yung fuse dahil yung AC input shorted. Ayan o. Tingnan nyo sa tester natin. Ito. Yun. So, na-reverse ko siya. Yun. So, kita na natin shorted si diode. Okay. So, pansamantala lalagyan ko muna ng diode para ma-check natin kung mag-on ang unit. Ito. So, itong diode na ito, importante. Itong kinalas ko importante kakabit nyo original na diode. Yung replacement, hindi tumatagal. Ayan, subok na namin. Kaya, isi-share namin. Ayan o, yung ganitong diode. So, original na diode niyan, ganito rin. Ayan. So, kinakapitan namin siya na original diode. Mamaya na natin lilinisan yung loob kapag i-check na. So, pansamantala, kakabit ko lang muna para ma-test run natin. Or mapaandar kung buo yung mga board. Hindi natin kakatong video Di baling mahaba ng konti. Ayan. So, ang PFC, madali namang i-check. Yung dulong paa. Ito. Nakita nyo ba? Yan. Pinagawa ko ng konti. Itong dulong na paa na ito. Dito. Yan. Makita nyo na yung position Naka-short talaga yan. Pero pag dito, nakuhanan nyo ng shorted itong tatlong paa do sa dulo. Yan yung tinatawag natin na defective o sira. Yan. So, sa tester, base sa tester natin, ayan So, meron siyang resistance dito. Yung dalawa. Pero, kapag ni-reverse natin, wala namang shorted. Ayan. So, maaaring good pa siya. Okay. Sa IPM, tingnan lang natin. Wala naman tayong makitang problema dito.
Ayan. So, reverse natin. Dapat wala tong shorted. Ayan. So, wala namang shorted yun doon sa IPM din natin. I-connect lang natin lahat. Yan. So, sana tama ang connection. Nakatanggal-tanggal yung wire eh. Ito. So, may mga sakit naman yan. Dito lang kayo malilito sa pinakadulo. Dapat may reference kayo nito. Kapag ka binaklas nyo, picturean nyo. Ayan. So, sundan nyo na lang ito para makapag-reference kaya. Okay. So, yung brown, dito yan nakakabit. Ayan. So, balik na rin natin. Itong isang terminal gamitin ko. Ito. So, ito yung original na connection. Yung brown dito. Okay. Yung blue, dito nakakabit. May nakasulat R eh. Yan. So, para hindi kayo malito, picturean nyo na lang. Then, itong brown, ito yung positive natin. Ito yung negative. Sa diode positive at saka negative ng diode. Okay. So, ang AC, yung natira nating dalawang paa, ito, at saka yung isang paa, AC input na yan. Kasi ito ang positive, ito ang negative. So, yung magkatapat. Positive, negative. So, ito yung papunta doon sa ating PFC board. So, meron kang natirang dalawa. So, ibig sabihin yung dalawa, yan yung AC. So, yung AC, dapat ito yung wala kang makukuhang shorted. Ayan. Kasi pag may shorted yan, puputok ang fuse niya. Ayan. So, wala. Okay. So, ang puproblemahin nyo ngayon, katulad nito, kapag ka binaklas na, nahirap sundan. Okay, kahit ako nalilito eh. Okay, positive and negative. Ito, hanapin nyo yung, kasi ito yung, may nakasulat yan dito eh, plus, or yan yung positive natin. Ito yung isa, negative. Ayun, may nakasulat naman siya eh. So, hanapin nyo siya dito. Makikita nyo, madali nyo makukuha yung ano eh. Yung terminal na ito at saka dito, kung nakakalas ito. Yes, po. Yan, nakakalas yung mga terminal na yan. Sundan nyo yung positive and negative dito. Ito. Nakikita nyo yung capacitor. Ayan. May positive and negative. Yung negative, ito yung may guhit. So, ibig sabihin yan, kung negative yan, yan yung papasok doon sa ating IPM. Okay? Ayan. So, negative. Hanapin muna natin. GDM nga, saan ka ba? Okay. Negative. Ito muna. Tingnan ko ha. Ito. Yung tester ko. Dapat kakaroon siya ng resistance sa dito. Yun. So alam na natin negative to. Ito. So tingnan nyo kung saan ako nag-pin ng test point ko. Yun. Negative. So, yung nasa kamay ko, yun yung positive. Ito, yung terminal. Uli Ito. Yan. So, may resistance tayong nakuha doon. So, nakakabit lang. Tutusok ko na lang para madali. Ito. Yan. Okay. So, hahanapin natin ngayon kung saan siya nagpunta. Okay, so mali pala sabi ko, no, positive yata nabanggit ko. Ayun, negative oh. So yung nakalagay sa kanya is, ayun, negative. Ayun oh. May resistance tayo doon sa tester natin. Yun, okay. So ibig sabihin, yung tinerminalan ko na ito is papunta doon sa negative. Tanggalin natin ito. Okay, ang negative natin, yun. So mahirap kasi pag binaklas, hindi natin masundan kaagad. So, ituturo ko lang para hindi kayo malito. Kasi pag nagkamali kayo ng wiring dito, puputokin ang, maaari pumutok ang IPM nyo or yung PFC. So, medyo may kamahalan yung mga board na yan. Saka,
medyo mahirap na ring hanapin. Okay, so ang kulang natin ngayon ay positive. Balik ulit natin. So, ibig sabihin, ang natitira natin ay positive. Tingnan natin kung ito. Tinusok natin. Ayan, so wala AC to. Itong isang red. Yun. Ito. Nakikita? Okay. Yan. Ito. Yung positive. Kulay red na pala yung ginamit eh. Okay. Yan. Mixi ang wire. Ayun. So, doon natin ilalagay sa positive. Okay. So, yan. Naka-terminal na. So, may dalawa tayong terminal na naiwan. Ito. At saka yung isa. Ayan. Sundan nyo na lang. Screenshot nyo na lang para madali nyo makita. So, ang nakakabit dyan, reactor. So, may nakalagay siya na C. Ayan. So, ang reactor natin, ito. So, dito natin siya i-terminal. Then, yung isa, dito. Ayan. So, naka-temporary lang naman to. Hindi ko pa rin gaanong hinigpitan. Para lang makita natin kung mag-on ng power. Okay. So, yung dalawang natitirang terminal, ito. So, baka mapagkamalan nyo positive at negative. Hindi ito positive, negative. AC input itong dalawang natitira. So, ang AC input, pag tinawag nating AC, ibig sabihin, wala siyang polarity na papasok doon sa diode. Pwedeng baliktad. Okay? Pwedeng baliktara kahit aling dito sa dalawang terminal ang paglagyan nyo. Okay. So, para makita nyo kung AC talaga yan, ito, yan, tinusok ko rin ulit doon. Ito yung tester natin. Wala yang ibang pupuntahan kung hindi doon sa ating terminal. So, dahil putok ang fuse natin, dito tayo. Sa pinakadulo. Okay, so wala pa. Ito yan. Ito, pwede pala ito dito. Ayan. Kita niya, may resistance tayo. Yun, ah. Yun. Okay. So, tingnan niyo kung saan ko itinap yun. Yun. Sa plug. So, yung nakuha natin ay neutral. Okay. Ayan, yung naka-terminal na kulay red, ah. Okay. So, kung yun ang neutral, ibig sabihin is AC. Dito na yan. Pwedeng dito, pwede doon sa kabila. Walang polarity. Ibig sabihin AC. Pero pag DC, may polarity, ha. So, ikabit lang natin yun doon. So, itong natitira, dahil putok ang fuse, so, ito. Kakapain na lang din natin. Automatic, dito yan pupunta sa may line. Ito yan, oh. Yun. Yung kinabitan ng test prod ko. Doon yan pupunta sa line. So, ito yung line dahil dumaan ang fuse. Ibig sabihin, dito yan. Ay, putok ang fuse natin. Kaya, dito tayo. Yun, oh. Kita nyo. So, makita nyo, mababa ang palo ng tester. Palo na. Pero, yun yung tinatawag nating mataas ang resistance. Yan. Okay. So, dahil dumaan pa siya ng relay. So, ang relay hindi pa nagsuswitch dahil system pa magsuswitch yun eh. Ito lang yung nadidetect natin, yung PTC. PTC, papunta lang yan dito sa fuse. And PTC, papunta lang yan doon sa diode AC natin. Okay? So, ito nga yan. Okay? So, tatanggalin ko. Ito yung iti-terminal ko dito. Yun. Okay. So, naka-terminal na lahat. So, pansamantala, dapat kakapitan natin ang fuse. Pero manipis naman ito. Pwede nating i-jumper ito. Ja-jumperan ko lang, ha. Pero, sa tunay na buhay, huwag nyong gagayahin. Palitan nyo ng fuse. Okay. So, ito, para mabilis ko lang ma-check. Ginamperan ko yung fuse, oh. Then, titingnan natin kung may shorted. So, sa ganyan, babalikan nyo ulit doon sa AC natin. Line and neutral. Ito yan, yung terminal.
Dito na lang sa ilalim. So, tingnan nyo siya kung meron kang resistance na makukuha. Pag may nakuha ka resistance, ibig sabihin nyo may shorted. So, ayun ang tester natin. Okay, walang shorted. Ayun. So, i-double check na rin natin ang ating IPM module. Kung may shorted na output. Ay, may shorted na ayan, output nga. Tama. Output to. Ayan. So, wala naman tayong shorted. Ibig sabihin, pwede nating lagyan ng plug muna para mapapower natin pansamantala. Pag pumutok, sira. Pagka nag-power, good. Ayan. Okay, so nilagyan ko lang siya ng plug. Ito. Yun. So, ipa-plug na natin. Dapat magkakaroon siya ng light indicator kung good na siya. Ang lalabas sa kanya dapat is key 4 dahil wala tayong mga nakakabit na sensor. Okay? Buhayin ko. Yun. Okay? So, buhay. Ito, may light indicator na tayo. Yun. Nasa na isa. Ayan. Sakto. E4 ang lumabas. So, meaning, maaring good pa ang board natin. Ito yung isang light indicator. Ayan. So, ang problema lang natin, yung nag-iisang diode. Ito. Pinalitan natin. So, shorted ang primary. Kaya pumutok yung fuse. So, iti-test run na lang natin ito. Tingnan natin kung aandar na. Okay? Okay, so ito na yung board. Nagkapit na ako ng fuse doon. Ito, so bago na yung fuse na ikinabit ko. Yan, so ito yung fuse na ginamit ko. So, busted na siya. Yan, kaya putol na. So, kakalasin ko muna siya. Tinanggal ko na yung screw nito eh. Yan. So, kakalasin ko muna siya para malinisan. So, ito importante ito. Malinis na malinis. Okay, so tatanggalin ko muna siya. Pati itong diode ulit. Ayan, tapos yung ano pala nito ha, ito paalala ko, ito spacer to ha. Hindi ito pwedeng nakadikit dito sa metal na ito at saka doon sa heatsink. So nilagyan nila ng spacer kaya makikita nyo, mapapansin nyo meron siyang doon sa screw na yan. Yan. Mayroon siyang plastic na spacer. So hindi siya pwedeng nakadikit dito sa heatsink at saka dito sa body. Ayan, so magkahiwalay yan ha. Wala siya dapat resistance. So isang dahilan niya na pwedeng ikasira ng board natin dahil yung IPM natin, kung makikita nyo yung IPM nakatikit dito tapos metal. Ayan, ngayon kung didikit siya sa body, yung ating IPM is didikit mismo sa ground natin. So, masisira ang IPM module or yung kabuuang board natin ay pwedeng masira. Okay, so lilinisan natin. Dapat malinis ito and lapat natin ng maayos. Ayan no. So, yun yung naiwan ng mga paste niya. Tinanggal ko. Para pag nilapat natin, dumikit siya ng mabuti. So, ayan, malinis na. Okay. So, huwag nyo kalilimutan na maglalagay ng paste natin. Ayan. So, ito, nilinis ko na rin. So, lalagyan nyo siya dito. Ayan. Kahit hindi naman sobrang kapal, importante lang lalapat ng maayos. So nililinis ko ito dahil minsan pag ikinakabit nyo ito, hindi may iwasan, may mga dumi na kumakalang dito. Kapag itinutornilyo natin, yun yung isang nagiging dahilan na hindi natin napapansin na hindi pala lumalapat ng
maayos. Okay? Ayan. So, ilalapat natin ng maayos. Kaya importante na malinis itong pinaka-heatsink natin. Yun naman. Okay. Hindi ba kaya ng ano mo sa sila? Ngayon. Ayan. Okay. So, ito yung PFC board natin. Ayan. So, nilinis ko na din. Lalagyan din natin ng silicone. Ayan. Base. Tawag namin dito silicone. Yan. Okay, kasi yung pangalan niya, silicone. Yun, oh. Hindi yata makita, no? Yun. Unique silicone. Kaya tinatawag namin siyang silicone. Meron ko yung pina-ID ko. Ay, parang meron ako. Yung postal pwede na yun, di ba? Wala na po, hindi ko nagamit doon sa client ID. Yun. Okay. So, kakabit lang natin ulit, oh. Okay, so yung diode, ganun din, lalagyan din natin. Ayan. Okay. So, nakaset up na. Babalik lang natin yung mga natanggal na wire. Positive. Then, i-make sure natin na mahigpit. Ayan. So, hinihigpitan ko to eh. Yung pinaka-terminal. So, siguraduhin yung mahigpit kasi magkakaroon ng spark yan kapag ka maluwag. Okay. So, ito yung negative. Ay, AC input pala yun. Okay. So, ito yung positive natin. Ayan. Okay. So, nakaset up na ang board natin. So, pupunta tayo ngayon doon sa labas. Iti-test run na lang ito. Okay, ayan, naka-test run na yung ating board. Ito. Ayan, so kinabitan ko siya ng fan motor ito. And ni-recharge ko rin ng refrigerant yung pag-testing naming unit para makita natin kung aandar siya ng maayos. So, i-observe na lang natin yung board. Ayan, yung gauge natin. Okay, so yun yung indoor na ginamit natin. Antayin ko lang mandar. Ayan, so nag-run na yung unit natin. Ayan, working na siya. Ito, yung fan motor natin, ayan, nagra-run. Then, yung gauge natin, monitoring sa compressor. Medyo madilim pala, no? Yun, no? So, unti-unti na siyang bumababa. Ayan. So, okay na yung unit. Ito. Okay, so balikan ko ulit yung gauge. Ayan. Okay.
display board natin. Ayan nagka-count siya. Okay.